Nagsimula ang kwento sa Oregon, sa isang malamig na araw noong 1970s. Lumabas ang isang batang babae mula sa kanyang bahay sa isang tahimik na komunidad. Sa paglalakad niya ay napansin niya ang isang nakaparadang sasakyan, napupuno ng hamog ang mga bintana, at marahang tumatakbo ang makina. Sa pagtataka nito ay lumapit ang bata, nang biglang may boses na gumulat sa kanya. Mula sa kawalan ay may lumabas na isang lalaking namumutla at mabagal ang kilos. Tinawag siya nitong almost birthday girl, at sabi ng lalaki ay suot niya ang kanyang long legs. Napuno ang batang babae ng kaba dahil sa misteryosong mensahe ng lalaki. Ito ang naging simula ng nakakakilabot na kwentong ito. Lumipas ang 20 taon, noong 1990s, makikilala natin si FBI Agent Lee Harker, isang matalinong investigador na may kakaibang instinct. Kasama niya si Agent Fisk habang gumagawa ng isang routine assignment sa isang tahimik na lugar. Nakaramdam si Lee ng kakaiba sa isang bahay, kaya tinutukan nila ito. Kinatok ito ni Fisk nang biglang may putok ng baril. Tinamaan si Fisk at mabilis na pumasok si Lee na nakatutok ang baril. Sa loob, nadatnan niya ang suspect na kalmado lang, nakaupo sa kama at nakataas ang kamay. Matapos nito, nakipagkita si Lee sa boss niyang si Agent Carter. Pinaghihinalaan ni Carter na baka may psychic ability si Lee. Inassign niya si Lee sa isang nakakakilabot na kaso tungkol sa ilang family murders na nangyari sa kahabaan ng ilang mga dekada. Sa bawat kaso, ang ama ang pumapatay ng kanyang buong pamilya at ng sarili niya. Lahat ng kaso ay may naiwang sulat na puno ng satanic symbol at misteryosong mensahe, pirmado ni Longlegs. Habang iniimbestigahan ni Lee ang kaso, niyaya siya ni Carter sa dinner kasama ang asawa niyang si Anna at anak na si Ruby. Agad naging close si Ruby at Lee, at inimbitahan pa siya ng bata sa birthday party nito. Sa kanilang pag-uusap ay nag-open up si Lee na gusto niya dating maging artista. Bihira itong magpakita ng kahinaan, ngunit isa ito sa mga pagkakataong iyon. Sa labas ng kanyang buhay-trabaho, ay nakatira si Lee sa isang liblib na kaabin, kung saan tahimik at maaari siyang makapag-isip ng maayos. Kasama niya ang kanyang nanay na si Ruth, ngunit may laamat na ang kanilang relasyon. Maikli at laging tensyonado ang kanilang pag-uusap. Unti-unting nagiging mas relihiyosa si Ruth, at paulit-ulit nitong pinipilit si Lee na magdasal, kaya't mas lumalayo ang loob ng anak niya sa kanya. Isang gabi, habang nagre-review ng case files, ay narinig ni Lee na may malalakas na katok sa pinto. Kinuha niya ang kanyang baril at nakitang may anino sa may kagubatan, ngunit biglang nawala ito pagkalabas niya. Pagbalik niya sa loob ay nakita niyang may sobre sa mesa na nagsasabing, "Do not open until January 14th." Hindi niya ito sinunod at binuksan ang sobre. Puno ito ng satanic symbols at coded messages, tulad ng nasa mga crime scenes ni Longlegs. May nakasulat din ditong mula sa Book of Revelation, na nagsasabing, "I stood upon the sand of the sea." Sinundan ito ng isang pagbabanta. Malinaw na bukod sa alam ng may gawa nito na involved si Lee sa kaso, ay alam din nito ang kanyang personal na buhay. Kinabukasan, sinama siya ni Carter sa isa na namang crime scene na kagagawan daw ulit ni Longlegs. Gaya ng iba, ay pinatay ng ama ang kanyang buong pamilya bago magpakamatay. Sa crime scene ay nakita nila ang nabubulok na bangkay ng anak na babae. Nakakatakot man ay tinibayan lalo ni Lee ang kanyang loob. Sa kanilang opisina ay binigay ni Lee kay Carter ang kanyang analysis. Lahat ng pagpatay ay nangyari sa loob ng 6 na araw, mula sa kaarawan ng anak na babae ng bawat pamilya, at nangyari lahat sa ika-14th ng buwan. Kapag inilapat ang bawat petsa sa kalendaryo, ay bumubuo ito ng isang triangle, at may kulang na isang petsa. Ito daw ang susunod na pag-atake ni Longlegs. Pero may tinago si Lee na isang detalye, at iyon ay ang birthday card sa bahay niya. May kutob siya na hindi mag-isa si Longlegs sa pagpatay. Posible kayang may kasabwat ito. Kasunod ay makikita si Longlegs sa kanyang kahindik-hindik na kabuuan. Manipis ang buhok, namamaga ang mukha, at sobrang kakaiba ang pamumutla. Pumasok siya sa isang convenience store at sinubukang manaakot ng isang store clerk, pero hindi siya pinansin nito. Nagmamaktol itong umuwi at tuluyan ng naluunod sa sarili nitong kabaliwan. Tuloy-tuloy ang investigasyon at tinutukan ni Lee at Carter ang kaso ng Camera family. Gaya ng iba, ay pinatay ng ama ang asawa at mga anak niya, ilang taon na ang nakalilipas. Isang anak lang ang nakaligtas, si Carrie Ann, dahil nasa school siya noon. Matanda na si Carrie Ann at halos 2 dekada ng katatonik sa isang psychiatric ward. Binisita nila Lee at Carter ang family farm ng Camera family, at sa pag-imbestiga ay nakahanap sila ng isang manika sa ilalim ng mga sahig na tabla. Kamukha ni Carrie Ann nung bata ang manika.
Sa loob ng ulo nito ay may metal ball na biglang naglabas ng static at nagdulot ng matitinding vision kay Lee. Ayon din sa examiner, ay binanggit pa raw ng manika ang pangalan ng ex-wife niya. Binisita ni Lee si Carrie Ann sa ward nito. Sabi ng opisyal doon ay ilang taon ng lantang gulay ito at mukhang hindi nagagaling pa nang bigla raw siyang nagising mula sa katatonia matapos bisitahin ng isang nakakatakot na lalaki. Noong kinausap ni Lee si Carrie Ann, ay walang emosyon nitong kinuwento kung paano pinatay ng kanyang ama ang kanilang pari at pagkatapos ang kanilang nanay. Biglang lahad ni Carrie Ann na gagawin daw niya ang kahit anong ipag-uutos ng lalaki, maging ang pagpatay kay Lee. Kinilabutan si Lee dahil malalim ang impluensya ni Longlegs sa mga kasong ito. Nagusat si Lee at si Carter, at sa wakas ay napagtanto ni Lee na bata pa lang pala siya ay kilala na niya si Longlegs, at ito ay alaalang pilit niyang binaon sa limot. Hindi natahimik si Lee at sa sobrang pagkagulo ay agad siyang naghanap ng kasagutan kay Ruth. Sabi ni Ruth ay maswerte raw siyang nakaligtas, na para bang hindi swerte kundi ang Diyos ang dapat pasalamatan. Sa paghalungkat ni Lee sa mga gamit ni Ruth, ay may nahanap itong lumang litrato na kinuha niya noong bata pa siya, noong araw na bumisita si Longlegs sa bahay nila. Nag-flashback kay Lee ang lahat at dinala niya ang ebidensyang ito kay Carter. Sa tulong ng litrato ay na-identify at nahuli ng FBI si Longlegs na ang tunay na pangalan ay Dale Ferdinand Coble. Sa interrogation video ay nakatitig lang ito sa kamera habang kinakantahan si Lee ng Happy Birthday sabay ngisi. Sinubukan ni Lee na pigain si Longlegs tungkol sa mga kasabwat nito, ngunit puro bugtong lang ang sinasabi nito. Pinagsisilbihan daw niya ang The Man Downstairs, at sinabihan niya si Lee na tanungin niya ang nanay niya tungkol sa mga kasabwat nito. Pagkatapos nito ay bigla na lang pinag-uuntog ni Longlegs ang kanyang mukha sa mesa. Bayolente niyang binasag ang sariling mukha, at di katagalan ay namatay din, kaya't lalong naiwanan sina Lee at Carter ng mas maraming tanong kesa kasagutan. Sa sobrang kaguluhan ay bumalik si Lee sa bahay nila ng nanay niya kasama ang isa pang agent na si Agent Browning. Kakaiba ang katahimikan pagkarating nila. Sa paghahanap nila sa nanay ni Lee ay dumagundong ang pagputok ng isang baril. Bumulagta sa sahig si Browning. Patay. Nakita ni Lee si Ruth na may hawak na shotgun at isang manika na kamukha ni Lee noong bata pa siya. Nagdasal si Ruth at nagsabing sa wakas ay malaya na siya bago barilin ang manika. Sumabog ang manika at may lumabas na itim na usok kung saan lumitaw ang isang bolang metal, tulad ng nakita nila sa naunang manika ni Carrie Ann. Tuluyan ng umamin si Ruth na nakipagkasundo siya kay Longlegs para protektahan si Lee, kapalit ang pagiging kasabwat niya. Siya ang naghahatid ng mga isinumpang manika sa mga pamilyang tinarget ni Longlegs. Lahat ng manika ay may itim na maahika na iniimpluwensyahan ang mga ama na pumatay. Nakatira raw si Longlegs sa basement ng bahay nila noon at patuloy lang niyang dinasalan ito para hindi sila mapahamak. Ginawa raw niya ito para sa kaligtasan ni Lee, pero mas parang lalo lang nakaramdam si Lee ng kataksilan. Gumuho ang mundo ni Lee. Ang manikang sinira ni Ruth pala ang naging koneksyon niya sa mga visions at clues sa kaso. Hindi niya matanggap ang katotohanang kasabwat ang nanay niya. Hindi niya ito kinaya at nawalan ito ng malay habang unti-unting nawawala ang boses ni Ruth. Nagising na lang si Lee sa kanyang lumang kwarto noong bata pa siya. Tumulog ang telepono at narinig niya ang pamilyar na boses ni Longlegs. Tinutukso siya nito na wala raw siya sa birthday ni Ruby. Kinabahan si Lee dahil alam niyang delikado si Ruby. Kinuha niya ang kotse ng nanay niya at agad na pumunta sa bahay ni Carter. Pagdating niya ay nakumpirma ang kanyang kinatatakutan. Andun na si Ruth at hawak nito ang isang manika na kamukha ni Ruby. Si Carter at ang pamilya niya ay parang wala sa sarili. Si Anna ay nasa kusina, may dugo sa kamay, habang nakatayo si Carter, na may hawak na kutsilyo. Kalmado lang si Ruth na inutusan ang pamilyang ituloy ang party, at hiwain ang cake. Mabilis na nagdesisyon si Lee, at binaril si Carter para iligtas si Ruby. Nagalit si Ruth at biglang inatake si Lee gamit ang kutsilyo, kaya't binaril ni Lee si Ruth at namatay ito. Pagod at halos wala ng emosyon si Lee habang hawak-hawak si Ruby sa kanyang mga bisig. Wala nang bala ang baril niya kaya hindi niya masira ang manika. Binitbit na lang niya si Ruby palabas at iniwan nila ang naging trahedya sa paligid. Nailigtas nga niya si Ruby pero mananatili ang bangungot sa isipan ng bata. Sa huling eksena ay makikita si Longlegs na akala ng lahat ay patay na, ngunit ngayon ay nakaupo pa rin sa FBI interrogation room. Ngumiti siya sa kamera, biglang tumawa at bumulong ng "Hail Satan." Humalik siya sa ere, papunta sa audience, at doon natapos ang pelikula. Yan ang kwento ng pelikulang Longlegs na gawa noong 2024.
Mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng like at i-turn on ang notifications para sa pakmalakasang Pinoy recap para sa inyo. Salamat sa panunood at sa susunod, mga kaibigan.